Ito Yes, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor. Today, Sunday, we are going to talk with a very, very good friend and a fellow mentor in Go Negosyo. But again, more than that, madami siyang isasabi sa atin na ipapaliwanag. Again, that's the reason why I caught him over while he was in Tokyo. Okay. Good morning, Mr. Ismael. How are you today? Yeah, konnichiwa. Good morning here in Tokyo. Yeah, thank Okay. you, Boots. Yeah, you're always, kumbaga, lipad ng lipad. Okay. Tell me, Ismael, paano ka ba naging entrepreneur? Yan. Ikwento mo nga sa Ah, atin. actually, it was an accident. After my graduation in college in Mapua, ang plano namin talaga to be part of the NAPOCOR for the, nuclear power plant. But sadly, nagsara na yan nung Mhm. after the EDSA revolution. Yan, mabas to. So parang ayaw namin yung maging engineer ka lang na drafting, drawing. So we want some action di ba? So Oo. hindi namin mapapractice yung pagka-nuclear engineer namin. So may mga Chinese friend ako na sabi niya, at that time, sikat na sikat si Bill Gates eh. Sabi niya, magkuha tayo ng computer kasi yun ang sunrise industry ang tawag doon eh. So Mhm. yung IT industry at that time, 1990, it was $1 trillion industry in other countries. Marinig mo yung Silicon Valley, US, Singapore, Hong Kong. Ang Pilipinas, very late tayo ever since, di ba? Late tayo sa mga technology. So nag-import kami ng China-made computer. At that time, ang tawag dong clone. So B2B yung Ah. business namin. Ang aming competitor ay well-known brand. To name it, siyempre kilala naman natin, HP, Apple, IBM. Mhm. Sa amin walang brand boots nung time na yun. Pero mura. China-made eh. Pero ano, competitive. I mean, how competitive it is with the branded. It's about 60% cheaper than the Apple. Kasi at that time, Apple sabi mo, 50,000. Kami ay Ah. 20,000. Pero alam mo, Boots, ayaw nila bilhin yung aming computer. Ayaw kami Bakit? i-accredit sa mga multinational. Kasi nga, parang at that time, China made is not, welcome to the industry. Ang gusto nila Ah. yung Apple, IBM, HP. So hindi na kami Aha. ma-accredit sa mga multinational. Pero here comes the opportunity. There is a, what you call that, the ISO, because of the global and Asian financial crisis. You have to be globally competitive and you have to connect to the world. And that is Aha. ISO. Part ako ng ISO, yeah. Oo. So one compliance is to computerize everything. At that time, typewriter, computer, electric, Omron, mga ganon. So, Yeah. alam mo, nagulat ako, kahit pala mayayaman na companies, nagtitipid din pala. So, doon kami napasok, Boots. Aha. Dahil compliance officer ako ng ISO, they have to computerize everything, the hardware and software. Let's say, the accounting, dapat gamitin na nila. At that time, Lotus 123, Excel ngayon, di ba? So, Mm. DOS pa ginagamit noon, ngayon yung mga Windows, and so forth and so on. So, ganun na nangyari. Ganun na Aha. nangyari. Okay. So naging competitive ka, okay? In other words, out of the box, right? I mean, Yes. global brand vis-a-vis your brand, no? Parang nakita Yes. mo ngayon that branding is very important pala, 'di ba? The brand Oh, loyalty, no? Yung recall, correct. 'di ba? At saka So yun colonial ang mentality tayo eh. Colonial oo, mentality, American boy tayo, yung mga Pilipino. Do we love correct. America not China. At tunaw naman, di ba? Oo, oo. Yeah, but again, so you went on through these years, no? Yun ang mga challenges mo. But again, the opportunity came because nagkaroon tayo ng ISO, no? Which is very, very important, no? For being global competitive. Pero, Ismael,
ikaw ay sumali sa organization na doon tayo nagkilala. Philippine Oo. Center for Entrepreneurship or otherwise known as Go Negosyo. Bakit ka ba Oh. nasali? Hindi pa yon, nagkamit tayo as my mentor at that time, the first Filipino Franchise Federation, remember? Oo nga pala, grabe no, ang Oo, tagal na natin before the magkakilala. Dekada yes, na, no? before API. Tapos Oo. ang nag-franchise ako ng computer, internet cafe, remember? Kasama natin si Ah, Figaro, si Latza Pizza, si oo. Pergolato, si Metropol. So, ilan lang tayo, no? Wala pa tayong 10, di ba? Dito lang tayo sa gilid-gilid ng Makati, di ba? Sa under ng Oo. di ba yon. So, Oo. naging member ako ng Philippine franchise noong time na yon, tsaka sa'yo. Di ba? Oo. Yung first Oo. Filipino kasi sama-sama tayong Pinoy na homegrown noong time na yon dahil siyempre starting lang tayo. Doon yung second industry ko, which is the franchising industry from the IT. Then after that, ayun, naging na ako, by calling yung halal. Kasi nung time na nag-retire ako at the age of 40, na-meet ko naman yung aking dream car, dream house, and other dream board na sinasabi nila. Ayoko naman mamatay ng maaga sa business, di ba? Alam mo naman, business is stressful. Di ba? Kala nila madali. Stressful. So mabalik tayo doon sa sinabi mo na business is healthy. Oh, business is stressful. Bakit nga Stressful, not healthy. bakit nga ba stressful, Ismael, sa'yo? Hindi kasi operation, yung syempre strategic planning, Aha. yung mga tao, personal management, and so forth. Oo, And so, oo. Tapos, so marami kang iniisip dahil one-man team ka pa noon, di ba? hindi, Dunong, corporate naman kami. Corporate naman ah, ang setup namin. Yun pero, nga lang, talagang ang business hindi naman sinasabi na madali o easy going, di ba na talagang once mm, you go into business, talagang hindi yan madali. Kaya kailangan pag-aaralan mabuti, kaya nga meron kang mentor. Ang purpose ng correct. mentor, ano kayang gagawin ko dito? Meron kang marketing mentor, meron kang legal mentor, meron kang accounting, lalo na ngayon, di ba? Meron mga problem tayo sa mga BIR, so kailangan meron kang mentor for that to guide you. Para Sa to guide you, right? Tama yung sinabi mo, to guide and and to yes, provide, both sides. Because at the end of the day, ikaw bilang isang entrepreneur, ikaw magde-decide. Hindi naman magde-decide ng mentor sa'yo, di ba? So, correct, they give you the objective without any emotion. So, correct. lumipat na tayo dun sa naging Go Negosyo mentor ka. Ayan. Saan mo ba Ayan. nakita itong Go Negosyo? At ako'y Ah, nakita ko rin to 17 years ago na, 20 years na oo. ba? 20 years Ah, na, no? Yeah. oh, actually, nag-join ako pero hindi ako naging active. Nabigyan nga ako ng unang, yung ang jacket. Tapos, Yung jacket na dahil, green, no? Dark green. oo, yung lang, Oo. yung parang ordinary lang, di ba? Oo, oo, Oh, oo. ang Ah, nangyari, si Boots, katukayo mo, si Boots Salvador, sabi niya ah, merong mentoring on wheels, mag-join ka. O sige, so ah. na-invite ako. Tapos, napadala din ako sa mga ibang mga KMME, depende kung ano yung area, kung available, kasi busy tayo dahil nasa operation tayo. Alam mo naman, as a businessman, minsan kamukha yan na nandito ako sa Japan, meron din ako mga client-client. Ganun lang naman. Yeah, so tinitimbang mo talaga yung lugar, di ba? But ano yung naging sense of fulfillment mo being a mentor, Ismael, yan? Ay, nako, napakasaya ko pag nakakapag-share ako ng insight, mga knowledge, skill na based on experience, especially sa halal. Kasi Ah, ang halal kasi, punta na tayo sa halal para oo, halal kasi is for everyone. Kala nila ang halal is for Muslim. Pero oo. nakita ko yung opportunity na ang halal pala for Christian din, hindi lang for Mhm. Muslim. Yun. So with that, nakita ko yung trillion-dollar industry kasi kung iisipin mo, ay, ilan ba yung Muslim sa Pilipinas? 10%. Kung ganun, hindi siya maging sustainable and profitable. So what Mhm. happened? Nakita ko,
after attending a series of seminars ng mga halal certification by the government, by the DOST, the DTI, the DA, and other National Commission for Muslim Filipino, nakita ko they're all focused on the certification only. Kumbaga, Okay? papel lang yun. Di ba? Papel. Papel lang yan. Alam mo naman yung Papel. boot, di ba? After Yeah. that, what happened to the business development, the marketing, and so forth and so on, di ba? So, you need to, di ba, to establish your business, not only the documents, kasi pwede ka namang may DTI ka, may SEC registration, may FDA ka, may other, may GMP ka, may whatever, may halal certification. Pero hindi yan ng, guide to make your business successful. Parang, Correct. lang yun documentation na ikaw ay legally into But tell me, business. ano ba talaga ang benefit? Kasi I attended several seminars, no? Ikaw, at Yeah. saka may mga taga-Department of Trade, di ba? Yeah. Para bang, nung nag-attend ako, biglang bumukas ang isip ko na ang laki pala ng A, opportunity, B is opportunity for both entrepreneurs, at the same time beneficial sa a lot of people. Ano ba yung opportunity talaga, Ismael? Ganito. Let's say, yung product mo, whatever product, let's say, simple product, let's say, honey. So, everybody sells honey. So, Oo. if you're a micro-entrepreneur or a startup entrepreneur, Alam ko na ang yan, hirap, gawin ko na lang. ang hirap Screenshot maging ko. makapag-compete do sa mga established multinational, international Okay. companies because of the brand conscious. Pero hindi nila alam, once your honey is halal certified, it's a brand. It's an added value na magkakaroon ka ng niche marketing. Di ba? Niche market. Ibig sabihin, pag tinanong, what's this? This is halal honey. Compared to the other non-halal, it means that kahit na ikaw ay bagong entrepreneur or startup, meron silang parang trust agad kasi this is halal certified. It means it's healthy, it's clean, and safe to eat or So to yun yung use. mga dumaan na proseso. In other words, Correct. apple per apple, pero pag sinabing halal, nagkakaroon Yes. ng value. In other words, Correct. mas may tiwala. Kasi ganito, Ismael, ang dami natin ngayon mga branding, di ba? I'm sure narinig mo Correct. yung Michelin. Yes. Di ba? Restaurant. Pag ikaw ay nakatatak na Michelin, iba-ibang klase yan, ay talagang ang mga, kahit sino man, ay hindi na mag-iisip dahil trusted nila yon. Ganun rin ba yung halal? Correct. Kaya kung ikaw gusto mo magkaroon ng niche market, magkaroon ka ng added value or other brand, magpahalal certified ka kasi meron kang chance to compete globally and not only kasi yung halal hindi yan galing sa Mindanao. It's global. Okay? So it's global. I mean, every part, every corner of the world, right? Correct. Kumbaga, And yun ay doon. Oo. Yes. Yun ang tinuturo ko during the Halal Business Mentoring 101. Kasi ang tinuturo ko na after the halal certification as a mentor ng halal. But hindi ko na tinuturo yung certification. Kasi certification, everybody knows how to register the DTI, FDA. Alam mo na may yan may mga requirements lang, but yung how to use it properly is where you come in, di ba? Correct. So, ang galing. Compliance. Teka, yung word, ang nakita ko pala ay isa sa mga natandaan ko ay halal pala, hindi lang pagkain. Tama ba? Correct. It can be like me, Butsa, ako ay halal mentor. My business is consultancy. Okay? Consultancy, just like you, your business is in services, meron ding travel agency, meron ding media, meron ding non-food, pwedeng damit, pwedeng cosmetic. Okay? In other words, ang damit pala pwedeng halal? Paano yun? Give us kumbaga, I'm sure a lot of our viewers sa Manila Times are now asking, totoo pala yun? Tell me, linawin mo nga yan. Linawin mo sa atin yan. Ang laki ng, kasi most of the halal industry
nandun sa food. Pero sa non-food, yung modest passion, ang laki ng industry niyan. Like yung mga nandun natin sa Mindanao o nandun sa mga sa Luzon, Visayas, Mindanao, not only Mindanao, wag lang yung mahalay ba sa Tagalog na damit. Mm. That is halal. Alam mo na yung but ayokong banggitin kasi baka Something that is really formal. modest. Di ba? Yung modest. Kasi ang ating mga Muslim sisters ay talagang naka-properly naman damit, right? I mean, Correct. nothing immodest, sabi nga natin. Kasi like, for example, Yeah. yung aking experience sa Saudi Arabia, sa Middle East, you know. So, yung pala mga damit na yun, kung ako pala ay gumagawa ng damit, ay Oo, pwede na walang palang, kahalay-halay na damit. Parang hindi, oo, nakahalay naman yung damit mo, hindi proper. Hindi. So, yun yung correct, halal. correct. Hindi, Aha. ibig sabihin nun Muslims, hijab, hindi ganon. Oo, Anything, let's oo. say barong, isang modest fashion, it's halal. So Okay? in other words, Israel, pwede mo sasabihin ngayon na ako'y gumawa nitong t-shirt na ito at sasabihin ko merong halal. Pwede ba yun? Correct. Sumunod, pwede mo pa ipa-certify yan. Nagulat ka, nagsa-certify kasi minsan pumunta ako sa Marikina. Nag-talk ako about halal certification about the shoes. Kasi meron Oo. mga nilalagay sa damit minsan, may pork or pork content. Let's say sa Oo. leather, may ginagamit Alright. silang balat ng baboy. Aha, Sa damit aha. naman, minsan naglalagay sila ng mga animal content. Yung mga ganun. Balik tayo do sa cosmetic naman, Boot. Sa cosmetic, kaya kung ikaw ay bagong cosmetic or soap manufacturer o soap entrepreneur, kasi marami tayong mga ganyan Kasi sa Correct, lababo lang, correct. gumawa ng sabon lababo lang sa bahay mo. Kasi oil lang naman yan. Pero huwag kang gagamit ng pork oil. Gumamit ka ng vegetable oil. So ngayon, pag Mm. pinahalal certified mo, kasi ang sabon o lotion o mga nilalagay sa mukha, nakakatakot yan, di ba? Baka masira yung mukha mo. Pag Yeah, bago yung sabon. kumbaga, God-given ang ating mukha. Bakit mo babaguhin? Di ba? Bakit mo sisirain? Di ba? Yung Oh, mga, yan ang pero binigay pero ng, pero bumibili ka ng branded, 'di ba? Kasi nakikita mo matagal na siya. Pero pag may bagong sabon na X and Y brand, yeah, totoo yun. ngayon pag nakita mo ngayon may logo ng halal, it guarantees that this is safe to use, healthy to Wow. use. Alam mo, Yun. mga kaibigan, itong sinasabi ni ating brother Ismael, dapat yung pakinggan at ulit-ulitin dahil, ibang perspective ang binibigay niya na talagang Okay. lumalawak ang isipan. But anyway, I'm sure marami tayong pag-uusapan about halal. But, brother, saan ka ba makikita at saan ba meron ka bang mga social media pages na pwede ka nilang imbitahin at lalong-lalo na kung yan ay mga garment manufacturers, sapatos man, cosmetic, saan ka ba makikita? Kasi, I mean, you provided a ray of hope dahil marami ako nakakausap na, ay, ang gulo naman pala ng certification, ang dami palang requirement. Kaya nga, ito po, si Brother Ismael, yan po ang talagang nagbibigay ng tunay na wala namang halong emotion. No? I mean, like for example, kusina. Okay, pumunta tayo sa kusina, sa restaurant. Paano kung maghahalal ako, brother? Okay. Actually, maraming na-encounter ko during the seminar o mentorship, 'di ba? Ini-invite ako. Kala nila mahirap maging halal certified. Sabi ko, it's just a compliance. Compliance, walang nare-reject yan. Ha, sir? Walang nare-reject. Compliance nga I-comply mo lang, let's say, you're using one kitchen, kung sa restaurant, gagawin mo lang separate kitchen, additional, separate utensil, separate chopping board. As simple as that. Sabi niya, ay, ganun lang, sir. Kala ko naman, ganun-ganun. Sumunod, lahat ng gagamitin mo, halal certified. Sumunod, may training yung chef mo. Dapat maging halal-friendly chef. Oriented ka. That makes a kitchen, hindi lang yung kitchen kasi utensil lang yun, madali lang, bili ka ng mga bago, yun na yun. Pero kailangan certified
halal-friendly chef, pati yung mga cook mo doon oriented. Kasi mamaya dumampot yun ng sukang hindi halal certified. So, mako-contaminate. Condiments, ha? Oh, Mm. sumunod, ma-mix-mix nila yung utensil, yung chopping board na ginamit sa non-halal, ilalagay nila sa halal kitchen, contamination. Yun ang iniingatan natin. Kaya, proper training for the manpower. So in Yun. other words, Ismael, kung ako yung merong restaurant na maliit lang, meron akong menu, Mm. pwede ko bang ilagay yung isang part ng menu na meron nakalagay doon halal? Yung iba naman wala. Oo. Actually, ganun eh. Parang, wag na tayo lumayo, yung mga vegetarian. Di ba? Oo. Minsan, Oo. nakaseparate yung menu nila. This is a vegetarian food. This is not Aha. vegetarian. This is Chinese food. This is Filipino food. Di ba may mga ganun na? Di Oo, ba ganun? oo, oo, oo. Ganun lang ang setup. Ganun pala Oh. yun. Nako ay, teka, baka magkalimutan tayo, paano ka ba kukontakin, Ismael? Eto actually madali na nila kontakin. In 2026, we will launch the PERSA. I'm sure lahat tayo may tayo sa Lazada, Shopee, yung mga international, yung mga Alibaba, di ba? Yung Amazon. After 5 years in the making, Boots, after the pandemic o before pandemic, inisip na namin yon kasi consolidator kami ng mga micro-entrepreneur products. Okay, meron kaming Oh. convenience store. Pinarangise ko rin yung Boots, One Halal Aha. Store. Ngayon, in-online na namin yon na similar to Alibaba kasi international. And we're connecting it to the uh, almost 50 countries. Oh, Wow. oo, Oo, kasi oo. So yung you'll send me a link para ma-share natin dito sa ah, ating mga readers at viewers, right? Sa Manila ah, Times, right? Oo. actually, ang link niya is number one, One, halal. halal.ph. Di Ayun, ba? meron na tayo. Wow, galing, galing, galing. Okay. So Ang anyway, maganda dyan, Boots, ah, no ah, subscription fee, no posting fee. Oh, pero kailangan may halal certification sila. So hindi tayo aba, yan. pwedeng sumunod, it's a B2B. Kailangan manufacturer, hindi pwedeng affiliate, ahente, para hindi kayo Totoo maka-encounter yun. ng Totoo yun. scammer. Yun ang nagiging problema eh. Hindi sila yung may-ari. So walang ano. Tapos siyempre, lahat ng mga compliance natin sa mga government, let's say internet, sa internet law or whatever, i-comply natin. Pero globally, Mhm. nakakonect sila. Hindi na nila kailangan pumunta mag-event sa ibang bansa, very expensive. Ito, ano to alam mo na, bago ko mamili, kailangan mag-window shopping ka muna sa online. Correct. So, Correct. yun yung makikita mo ngayon, yung mga every product meron bawat country. Kung meron kang kailangan ibilin, kahit local, online lang ang gagamitin mo. Yan, onehalal.com.ph. .com.ph. Okay. Last E-commerce siya. word. Last Yeah. word as a mentor now. Mm. Anong papayo mo do sa mga kapatid natin na nagnenegosyo or magplano? Give me two advice. First quarter na tayo. Malapit na magsisimula magnegosyo or nagnenegosyo? Anong mga dalawang Okay. payo mong matindi galing kay Mentor Ismael? Ako naman, kung magsisimula ka, naiisip mo lang, magsimula ka na. Ganon, ganon. Start ka na. Kasi nakasal ng loob naman yan, Boots eh. You will never know. Tapos, kumuha ka ng mentor na kamukha ni Sir Boots or anybody. Pumating ka ng Go Negosyo. Anyway, libre naman yon. So, iba yung may mentor ka kasi mag-guide ka nila. Sumunod, yung nag naman, existing mentor naman, negosyante, kumuha ka rin ng mentor. Kasi minsan, at in the middle of the game, hindi pa pwedeng walang problema yung business eh. Di ba? Paano ba Totoo. itong problema? Yun naman ang nagiging problema ng business eh. Theoretically, mukhang maganda. Pero in actuality, ang dami mga problemang concern na pwedeng i-address mo. And you need a mentor. Kaya nandiyan ang Go Correct. Negosyo, Bot, di ba? Hindi, tsaka I think nakikita naman natin mga mentors ay talagang dumaan na sa paghahasa, no? Dumaan na Correct. sa mga bagyo na iba-ibang klaseng bagyo, you know? Correct. At the same time,
there is a camaraderie among mentors, and this is Correct. something that I may be a mentor, but you are a mentor, but we work as a team. And that's the reason why we all believe in the advocacy, no? Lalo ngayon, ASEAN. ASEAN ngayon itong 2026 na ang host ay Pilipinas, no? At Yeah. ipapakilala na ngayon ang Pilipinas na we are one, di ba? Kaya tama-tama ka, onehalal.com.ph. ha? Okay, so again, hindi na kita istorbohin dyan sa Tokyo. Alam ko malamig at sinasabi mong below, ano ba ang temperature ngayon dyan sa Tokyo? 0 degrees pa naman, kaya pa naman. Kayang-kaya mo pa. At wala pang medyo wala pang snow. Anyway, yeah, stay safe, brother, and keep on the advocacy, lalong-lalo na dyan sa ating halal certification at compliant, di ba? Okay. Thank you, Okay, guys. thank you. Thank you. Ayan, ito naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor.